Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply sa Piso Cash. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys para masaksihan po nating lahat ang sistema sa pag-apply sa cash loan app na ito. Legit nga ba ito? So let's go! Dumaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app ng Piso Cash. At nandito pa naman siya sa Play Store guys. At ang company name po nito ay My Loan Lending Investors Incorporated. So ngayon guys, i-install na natin. At ayan po, installed na po siya. So ngayon, i-open na natin. At ito po yung kanilang disclosure statement and privacy policy guys. So ngayon, pindutin ko na itong may maliit na box para malagyan ng check. And then, pindutin ko na itong I agree with. And then, i-click ko na itong accept. So ngayon, ilagay ko na dito ang aking active mobile number. And then, pindutin ko itong send verify code para ma-verify po ang aking mobile number. And then, mag-send ang Piso Cash ng 6-digit verification code sa aking numero na nilagay. At pagkatapos kong nilagay dito ang code, pinindot ko na itong login. And then, pindutin natin itong while using the app. Click allow. At ayan po, may nakalagay na 8,000 pesos ang maximum loanable amount daw. At ang loan period ay 120 days. So ngayon, pindutin na natin itong Get My Credit Limit. At ito na po yung first page ng kanilang form guys. Hihingiin nila ang ating self-information. Tulad po ng ating surname or apelyido, given name or ang ating pangalan. Next po ang ating middle name, pero may nakalagay na optional po. Next po ang ating birth date. Next ang ating gender, marital status, educational background, kung ano daw ang natapos natin. Hihingiin din nila ang ating email address, Facebook account name, at gusto din nilang malaman kung ilan ang ating bank cards. At pagkatapos kong na-fill upan ito guys, ay pinindot ko na itong next. At dito sa sunod na page guys, ay kukunin na nila ang ating address information. Tulad po ng ating current address. Next po ay kailangan pang i-detalye ang ating address. Next po ay ang ating residence status. Ang nilagay ko dito sa residence status guys ay owner. Basta mag-a-apply po tayo ng mga lending guys, iwasan po talaga ang paglagay ng rent. Kailangan pagmamayari po talaga natin ang ating tinitirhan kahit umuupa lang tayo. Yan po ang technique. Next po itong duration of stay. Kung ilang taon na po tayong naninirahan sa ating residence. Ang nilagay ko dito ay 3 years plus. Pagkatapos kung na-fill upan ito guys, ay pinindot ko na itong next. At sa pagpindot ko nitong next guys, ay nag-pop up ito. So pinindot ko lang itong agree. At dito sa kanilang emergency contact guys, ay 5 contact person ang kailangan nila. At dito sa pinakauna guys, ang ilalagay nating mga contact dito ay kailangang mga contact info ng ating parents, spouse, child, sibling, husband, wife, brothers, or pwede ring ating sisters. At dito sa pangalawang info guys, ay may nadagdag na po. Pwede ng ating mga boyfriend or girlfriend, ang ating uncle at auntie. Ganun din sa pangatlo, pang-apat at pang-limang contact info guys. At pagkatapos kong na-fill upan ito, ay pinindot ko na itong next na nandito sa baba. At dito sa last page ng kanilang form guys, ay pipicturan ko na ang aking valid ID. At ang mga valid ID na tinatanggap ng Piso Cash guys ay UMID, SSS ID, National ID, Driver's License, Passport, Postal ID, PRC ID at Voter's ID. So itong driver's license ang available sa akin, pindutin ko lang ito. Next po ay ang ID number. At pagkatapos kong nalagyan ng ID number, ay pinindot ko na itong may camera icon para pipicturan ko na ang aking valid ID. And then pinili ko itong take pictures. At ayan po, pagkatapos kong pinicturan ng aking valid ID, pinindot ko na naman itong nasa baba para sa selfie. Take pictures pa rin ang pinili ko. At pagkatapos kong nag-selfie guys, ay pinindot ko na itong submit. At pagkatapos kong napindot itong submit guys, ay nag-pop up ito. The customer service staff is reviewing. Please log in to the app again with a new number after the review is passed. So, nireview na ang aking loan application guys. So, in-exit ko muna itong app. Mga after 5 minutes, ay inopen ko ulit ang Piso Cash app. Pinindot ko ulit itong may maliit na box para malagyan ng check and then pinindot itong I agree with. And then, pinindot ko itong accept. Nag-login ako ulit
And then, ito na po ang nakalagay sa aking dashboard. Ang loanable amount ko raw guys ay mula 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos. At ang loan period daw nito ay 150 or 180 days. At ang daily interest daw ay as low as 0.05%. Wow, okay ah. We'll see. So ngayon, subukan natin itong applyan. Pinindot ko na itong apply loan. And then, pindutin natin itong I agree with. So dito na po tayo magkaalaman guys. Halimbawa ang utangin ko guys ay itong 1,500 pesos lang po. So i-move ko lang itong may maliit na bilog pakaliwa. At ang loan term na pinili ko guys ay itong 150 days. So 5 months po ito. Ang ating 1,500 pesos sa 5 months natin babayaran ay magiging 1,604 pesos lang po daw. So 104 lang po ang tubo guys. Talaga lang ha. So ipatuloy natin ito. Pinindot ko na itong apply loan. At pag pindot ko nitong apply loan, nag-pop up ito, confirm, start phase detect. So nang pinindot ko itong confirm guys, so kailangan pa pala ng ating facial verification. So nag-selfie ako ulit, at pagkatapos ko nag-selfie guys, ito na po ang next. So collection methods. Kailangan na po akong mamili kung saan ko i-disburse or saan ko ika-transfer ang pera na utangin ko dito sa Piso Cash. So may mga pagpipilian po tayong mga payment way dito guys, at nakalagay na rin ang mga service charge. Kapag e-wallets daw ang pipiliin natin, ay may service fee daw na 25 pesos na i-deduct sa ating pera na utangin. At kapag bangko ang pipiliin natin, ay 25 pesos din. At kapag sa Mrelier or RD Pawn Shop or LBC natin i-claim, ay babawasan daw ng 130 pesos ang ating niloan para sa service fee. So ang pinili ko dito guys ay itong e-wallet. Pinindot ko lang ito guys. At dito sa e-wallet guys, ito po yung pagpipilian natin. Pinindot ko lang itong may arrow. At ito lang po yung mga e-wallet na available. GCash, Pmaya or Maya, GrabPay, at coins.ph. So ang pinili ko dito guys ay itong GCash. Pinindot ko lang itong GCash. And then nilagay ko na dito ang aking GCash number. And then nilagay ko ulit dito sa baba for confirmation. At pagkatapos kong nalagyan ay pinindot ko na itong submit. And then pinindot ko itong next, check loan details. So hindi pa pala tayo tapos guys. Ito na po pala yung final loan details. Dito na pala tayo magkakaalaman. Pinapakilig lang pala tayo kanina. So ito na po yung amount na in-applyan ko guys, 1,500 pesos. So ang loan terms, 150 days. Ang use purpose ay multi-purpose. So ang laki pala ng i-deduct nila sa ating niloan guys. Ang credit assessment fee na 105 pesos. Platform management fee na 150 pesos. Payment expenses 120 pesos. At itong transfer fee guys, ito na po yung i-deduct sa service fee sa ating GCash. Kasi GCash po yung pinili ko. So 400 pesos lahat ang ibabawas sa ating 1,500 pesos na utangin. At ang marireceive na lang natin ay 1,100 pesos na lang po. Plus may total interest na 204. Ang mababayaran natin lahat guys ay magiging 1,704 pesos. At ito na po yung repayment plan nila guys. May dalawang schedule daw sa pagbayad natin dito. Ang unang schedule, ito po ang amount, 1,604 pesos. At ang due date nito guys ay January 28, 2025. January 22 po akong nag-apply. So 6 days lang po, kailangang mabayaran na natin itong 1,604 pesos. At ang remaining na 100 pesos ay sa June 20 pa po ang due date. At kapag mababayaran daw natin itong 1,604 on time, ay i-reduce pa daw nila itong 100 pesos na magjuju ngayong June. Grabe ang laking pera na mawawala sa atin guys. Isa na namang panluloko ito. Ano na kaya kung 3,000 pesos yung utangin ko? Hindi ko po ito itutuloy guys. Masasayang lang yung pera na ibabayad ko. Huwag tayong magpapaloko sa mga ganitong cash loan app guys. Isa itong loan shark. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa mga loan app na uutangan natin. So big no talaga sa mga cash loan app na ganitong sistema. Buti na lang nagpapakita ng repayment plan bago ang approval. Hindi kagaya ng ibang cash loan app na kahit hindi natin kinuha, ay bigla na lang nilang i-disburse. And that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. And don't forget to subscribe my YouTube channel or to follow my Facebook page para sa iba pang mga reviews tungkol po sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon.
Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.